Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang manging isda sa Cavite nakakuha daw ng perlas sa dapat sana'y ibebenta nitong talaba. Talaga ba? May perlas sa talaba? Tila naka-jackpot daw ang manging isda si Kenneth sa mga binibenta nitong talaba. Habang isa-isa niya kasing nililinisan ng mga ito. Ito ang kanyang nakita. Ang kulay nito, dilaw, at di gaya ng pangkaraniwang bato, makinis daw ito. Pumasok sa isip ko na, baka perlas. Pero si Kenneth gano'n na lang daw kung ingatan ang pinaniniwala ang perlas. Sakali man daw kasing ito'y totoo, malaking tulong daw ito sa kanyang pamilya. Hindi po siguro to bababa sa 20K. Pero talaga bang may perlas sa talabang nililinis ni Kenneth? Kuya Kim, posible nga ba mabuo ang perlas sa talaba? Kuya Kim, ano na? Ang mga talaba pwedeng pasukan ng foreign material na kalaunay nagiging perlas. Nagsisimula ito sa isang foreign material gaya ng buhangin, parasite o bato na nakakapasok sa isang shell. Para protektahan ng mga oyster ang soft insides nito, naglalabas ito ng protective coating na tinatawag na nacre. Ang nacre nagbi-build up at tumitigas sa palibot ng irritant. Sa paglipas ng panahon, ito'y nagiging perlas. Alam niyo ba na ang perlas ang natatanging precious stone na nanggagaling sa living organism? Oysters paggaling sa saltwater at mussels naman paggaling sa freshwater. 1 out of 10,000 na perlas ang nakikita sa mga wild oyster, kaya isa ito sa pinaka-rare na precious stone sa mundo. 1% lamang ng mga perlas na ginagamit sa alahas ang naturally occurring. Ang karamihan dito ay mga farmed o cultured pearl. Samantalang di umano'y perlas, pinasuri namin sa eksperto. Una, tooth test. Sa fire test, inaapuyan natin yung pearl. Pagka nilinis natin, babalik siya sa shyness niya. Yung rub test, kikiskisin mo yung dalawang pearl. Kung hindi siya magpa-powder, plastic yon. Kapag nilagyan natin siya ng nitric acid, yung pearl, magbabubble siya. Nag-undergone siya nung 4 na test. Ang hawak ni Kenneth, hindi raw high-grade pearl. Hindi siya nakapasa. Posibleng ito ay low quality pearl. Ito ay hindi perfect, hindi siya masyadong valuable economically. Mas okay na rin po nalaman po yung totoo. Pero kung ito naman ang mapa sa kamay mo, wala na raw debate kung ito'y totoo. Ito lang naman kasi ang tinuturing na isa sa pinakasikat na perla sa kasaysayan. Ang hugis peras na perlas na tinawag na La Peregrina ang tinuturing na isa sa pinakasikat sa kasaysayan. Sa loob kasi ng mahigit 500 taon, napasa kamay ito ng iba't ibang royal families. Isa sa pinakuling may-ari nito ang aktres na si Elizabeth Taylor. Noong 2011, nasumasta ang perlas halagang $11.8 billion o mahigit 600 billion pesos. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.